pagbati sa iyo, ngayon na samahan mo kaming sumisid sa isang paksa na, alam mo, madalas hindi masyadong napag-uusapan pero sobrang importante. Ito yung buhay pag-ibig, yung relationships ng ating mga lolo at lola. Oo nga. Minsan parang tabu pa rin, no? Tama. Kaya ngayon, gamit yung mga research, mga kwento at payo, alamin natin kung paano nga ba nagbabago o baka nananatili pa rin yung pagmamahal sa golden years nila. Interesting yan. Handa ka na bang matuklasan yung kilig na walang pinipiling edad? Sige, simulan na natin tong pagtatalakay. Titignan natin bakit ba mahalaga yung pagmamahal sa katandaan? Paano sila humanap ng kasama? Ano yung mga challenges na hinaharap nila? Tsaka yung sa pamilyang Pinoy, di ba? May specific dynamic yon. Oo, yun nga. At saka, eto pa, yung pagiging pabebe daw kahit senior. Abangan natin yan. Sige, simulan natin sa basic. Bakit nga ba importante pa rin ang love and companionship kapag tumatanda na? Hindi lang kasi to basta, alam mo na, pampasaya lang. So may health benefits din? Oo, malaki. Ayon sa mga nabasa nating sources, malaking tulong to sa immune system, sa tulog, pati sa blood pressure. May science pa nga behind it eh. Yung pag-release ng dopamine, yung feel-good chemical. Wow! At higit sa physical, panlaban din sa loneliness, sa isolation na malaking issue sa seniors. Kaya di dapat to tinatago or kinakahiya. Kailangan to. Grabe pala yung epekto, no? Tapos, may data pa nga dyan eh. Imagine, 72% daw ng seniors, mga 65 to 80 years old, may partner pa rin. Ang taas niyan! Oo nga. Ibig sabihin, andun pa rin talaga yung desire for connection. Sabi pa sa isang source, yung pagmamahal daw sa edad na to, baka mas tahimik, mas malalim, pero yung tindi, andun pa rin. Mas wise na siguro magmahal. Baka nga. So, kung ganun kahalaga, paano naman sila naghahanap? Kasi iba na ngayon, di ba? Oo, nag-evolve na rin. Hindi lang yung, alam mo na, traditional na meet-up. Pumapasok na rin sila sa online world. Meron ng mga dating sites na para talaga sa kanila, like yung Silver Singles. May ganun na pala. Meron. At may nakita pa nga tayong Mingle 2 na parang mas targeted sa Pinoy seniors yata. Online dating for lolo and lola. Pero syempre, may challenges din yan, no? Siyempre naman, una na yung technology, hindi lahat tech-savvy, di ba? Totoo. Tapos yung safety, yung mga scammer. Exactly. Kailangan doble ingat. At saka, minsan daw, nakaka-overwhelm yung dami ng choices online. Oo nga naman. Ano na kaya yung priority nila pag ganung edad? Hindi na siguro purely itsura lang. Mukhang hindi na nga eh. Based sa isang source natin, mas nagiging importante na yung tiwala, yung honesty, tsaka yung open communication. Nag-iiba na yung hinahanap. Pero andyan pa rin naman yung mga traditional ways, di ba? Sa mga social events, volunteering. Sa simbahan, sa senior centers. Oo. Oo, mga ganun. Okay, so kunwari nakahanap na sila ng prospect. Pero hindi pa doon natatapos, di ba? May mga worries pa rin sila. Totoo yan. May nabanggit nga sa isang guide for seniors, isa sa common fears nila ay yung baka mawala yung independence nila, yung kalayaan. Yung masasanayan na silang mag-isa. Oo. Tapos yung iba, prangka daw na ayaw na ulit mag-alaga ng partner na may sakit. Medyo mabigat yun, pero understandable. Oo naman. O kaya yung hirap lang mag-adjust na may kasama ulit sa bahay araw-araw. Relatable yan kahit sa anong edad siguro, no? Oo. Tapos, isa pang factor, yung reaction ng pamilya. Lalo na ng mga anak. Yun. Critical yun dito sa Pinas. Pwedeng supportive, pero madalas may judgment din. Lalo na kung may previous relationship or na mayapang partner. Ano kayang payo dun? Ang sabi sa source, mas okay daw na ipakilala lang yung partner kapag medyo sigurado na matibay na yung relasyon para iwas gulo muna. May option din pala yung tinatawag na living apart together or LAT. LAT? Ano yun? Bale, may committed relationship sila pero magkahiwalay pa rin ng tirahan. Para may space pa rin. Oo, para ma-maintain yung independence at maiwasan yung daily stress ng pagsasama. Interesting concept, no? Oo nga, practical. Napansin din daw na mas nagiging mapagbigay, mas willing mag-compromise ang seniors. Siguro kasi alam nilang, mas limitado na yung oras. May wisdom na. Makes sense.
Now, punta naman tayo sa Pinas context. May kakaiba ba sa dynamics dito, lalo na sa pamilya? Meron. May nabanggit kang pag-aaral ni Lim, di ba? Tungkol sa nanay at sa anak na babaeng nag-aalaga. Oo, yun nga. Ayun, lumabas doon na kahit may mga challenges, madalas daw maayos yung samahan. May palitan ng suporta, hindi lang one way. Tsaka yung konsepto ng utang na loob pero hindi lang bilang obligasyon, kundi parang respect and recognition. At yung pagtingin sa isa't isa bilang kapwa. Malalim yon. Oo, kaya mahalaga daw talaga yung pangunawa, lalo na kapag nag-iiba na yung roles. Yung dating inaalagaan, siya na yung nag-aalaga ngayon. Ang ganda nun. Okay, last but not least, ito na yung fun part. Yung kilig. Yung pagiging pabeberaw sa golden years. Akala mo tapos na yun, no? Akala ko pang Gen Z lang yan. Hindi pala. May article nga about pabebe moves for seniors. Pero madalas daw, nahihiya sila. Oo, yung iisipin ng iba, ay, ang tanda na, nag-iinarte pa, mga ganon. Parang ang judgmental naman nun. Pero linawin natin yung pabebe dito, hindi yung nega connotation na maarte or annoying. Ito yung pagiging, buhay. Yung malayang pag-express ng saya, ng appreciation, ng sigla. Nang walang takot sa sasabihin ng iba. Exactly! Yung hindi mo pipigilan yung sarili mong makaramdam at magparamdam ng positive vibes. Ah, okay. So hindi pala kailangan komplikado? Simpleng bagay lang pwede na? Oo naman. Tulad ng kwento doon, si Aling Cora daw natutong ngumiti pabalik kay Mang Lucio. O si Aling Rosa, pinuri lang si Mang Ben. Pwedeng simpleng bati lang sa palengke, uy, ang gandang gwapo niya po ngayon, ganon. Pwedeng-pwede. O kaya comment sa Facebook ng apo, wow, ang pogi naman ni Lolo dito. O kaya text sa kaibigan, musta? Miss kita. Oh, ang sweet. Oo, mga simpleng gestures lang yan ng pagpapahalaga, ng connection. Hindi yan kahinaan. Pagpapakita yan ng lakas na kaya pa ring magbigay at tanggap ng saya. Grabe, ang dami nating napag-usapan. So, para sa iyo na nakikinig, ano yung mga takeaways natin dito? Una, sobrang mahalaga pa rin ng pagmamahal at koneksyon, kahit anong edad, para sa health at happiness natin. Pangalawa, oo, may challenges yung pag-ibig sa katandaan, pero ang daming paraan para malagpasan yun. Kailangan lang ng openness at effort. At pangatlo, huwag nating lagyan ng age limit yung saya, yung kilig, yung pagiging masayahin, kahit yung pagiging pabebe in a positive way, para sa lahat yan. Kaya ito ang iiwan naming tanong sa iyo. Ano kayang isang maliit na bagay ang pwede mong gawin ngayon? Pwedeng para iparamdam yung pagmamahal mo sa isang senior sa buhay mo o kung ikaw mismo ay senior, paano mo kaya ma-express yung saya o kilig mo sa paraang komportable ka? Isipin mo yan. Sana nagbigay liwanag itong ating usapan. At kung nagustuhan mo to, please, paki-like, subscribe, at kung pwede, i-share mo na rin sa mga kaibigan at kapamilya mo. Malay mo makatulong din sa kanila. Oo nga, hanggang sa susunod na pagsisid natin sa kaalaman. Paalam muna!